Hello guys and welcome back sa ating YouTube channel. So medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload. And today guys, ang kailangan at gusto kong i-share sa inyo is kung paano nga ba mag-compute ng brooding area sa ating mga chickens, so sa ating mga chicks. So meron kasing dapat na tamang lawak ng area bago ka maglagay ng chicks. So may mga pagkakataon kasi na pag hindi tama, and isa sa mga mali nating ginagawa is pag hindi tama yung brooding area, so pwede tayo may malaking pagbabago dun sa ating mga alagang chicks. So this time guys, i-discuss ko sa inyo yung process na yon at paano nga ba mag-compute ng brooding area. So before we start dun sa ating compute ng brooding area para sa ating mga chicks, so pag-usapan muna natin kung ano yung brooding. So yung brooding kasi is a process ng pagbibigay ng artificial heat dun sa ating mga alagang chicks. So pagkadating pa lang sa atin ng mga sisiw, so kailangan na natin silang ilagay sa brooding area. So may tamang pagko-compute doon, and isasubject na natin sila dun sa artificial heat para masuplayan yung kailangan nilang heat or init para doon sa pinakang area nila. So so pagka hindi tama yung ating ginawa, na hindi tama yung area na pinaglagyan natin, either siya ay masyadong malawak or masyadong maliit, so may mga posibilidad na mangyari doon sa ating mga alagang sisiw. So discuss natin yon dito. So okay, so isa-isahin nga natin yung mga kailangan nating alamin at tandaan bago tayo magsagawa ng brooding para sa ating mga alagang sisiw. So unang-una dito is yung area. So dapat yung area na ating paglalagyan ng brooding chicks is dapat unang-una is safe siya sa kanya mga predator. So dapat hindi makakapasok doon yung mga kung ano, for example is aso, and aside doon is dapat ay draft free. Ano po? So dapat okay yung area natin, properly ventilated. And syempre, isang-isa nga doon sa area na paglalagyan natin ng ating mga brooding chicks is dapat enough yung space para doon sa ating mga sisiw, mga bagong dating na sisiw. So mamaya tuturo ko sa inyo yung computation na yon. Okay? So kasunod nga is yung calculation ng ating area. So dapat tama yung pag-calculate mo ng laki ng brooding area na paglalagyan mo dun sa iyong brooding chicks. Kasi kung hindi tama yung calculation, so either for example masyadong maliit, so pwedeng magsobra yung kailangan temperature ng sisiw, and pangalawa kung masyado naman siyang malaki, so hindi magiging enough yung heat na binibigay natin dun sa sisiw. Okay, next nga, pangatlo is yun na nga, temperature management. So dapat na ma-manage natin tama, and ang sabi nga dito is kailangan na per chicks is na heat, artificial heat ay kailangan ng 35 degrees Celsius po yung kailangan ng ating mga sisiw. Kasunod is yung beddings at saka yung pakain. So alam naman natin guys na pag yung sisiw bagong dating is kailangan na maganda yung beddings, kasi for example maliliit pa yung, alam naman natin na may mga butas yung ating beddings ng kulungan, di ba? So pagka hindi natin nilagyan ng enough na beddings, so pwedeng magkaroon ng injuries yung ating mga alagang sisiw, saka yung pagsasagawa ng kalinisan dun sa lugar. Ano po? So sa amin kasi dito ang ginagamit dito is yung shredded paper. So usually naman depende naman yung kung ano yung mga gagamitin, basta as long as hindi siya makakapag-create ng another injuries doon sa ating mga bagong dating na sisiw. Okay, so panglima nga dito is yung ating food and waterers. So yung mga food and water na kailangan ng ating mga sisiw, so dapat enough na maabot or matuka, makainom mo yung ating mga sisiw, and dapat nag-a-adjust siya habang lumalaki yung ating mga alagang manok. Dapat nag-a-adjust din yung ating pakainan at saka yung ating tubig, at then yung pakain niya syempre nag-a-adjust din dapat. So alam naman natin, di ba, mayroon namang types ng feeding para sa ating mga alagang hayop. Yung isa is the ad libitum, and pangalawa is the restricted. So restricted is yung may time ka, may mga oras ka na pagbibigay sa umaga, tanghali, hapon. Yun yung pagbibigay mo ng pagkain. So pag sinabi naman nating ad libitum is ito naman yung process na unlimited yung pagkain, mandun lang yung pagkain.
Ano po? Next is yung monitoring and caring. Isa to sa pinakamahalaga kung tayo ay papasok sa mundo ng pag-aalaga ng manok. So, dapat alam natin how to monitor and care yung ating mga alagang manok. So, either man siya is either siya man ay layer or either siya man ay broiler or any native man. So dapat alamin natin kung ano yung mga sintomas ng sakit, ano yung mga possible na sakit at yung mga laging dumadapong sakit ng ating mga alagang manok. And syempre, alam din dapat natin paano siya i-care and i-treat, kung paano i-treat yung mga sakit na yon. So mahalaga yun na pag-aralan natin before we engage into poultry industry. So yun guys, and tandaan nyo yung mga bagay na yon, then discuss ko na rin after nito yung process kung paano siya kinukompute. So may dalawang klase kasi tayo na ginagamit pagka bagong dating yung ating mga chicks So yung mga sisiw. So unang-una is gumagamit tayo ng box type. Ano po? So yung ginagamit natin na area. So dapat ituturo ko din kung paano compute kung gagamit kayo ng box type, and pangalawa is kung gagamit kayo ng bilog. So ituturo ko din kung paano i-compute para maging enough o maging proper yung space na kailangan ng ating manok. At saka pala, mahalaga din na dapat alam natin yung space requirements ng bawat sisiw. Okay? So, ng bawat manok, dapat alam natin yung space requirements. And, siguro sa susunod kong vlog, i-discuss ko sa inyo yung discussion. So, ano yung mga proper caring and management of our chickens. Okay, so, but for now, i-discuss ko lang muna kung paano nga ba mag-compute ng brooding area para sa ating mga bagong dating na sisiyo based doon sa kanilang space requirements. So, let's go! Ayun, so ito na nga guys, pag-usapan na nga natin yung pag-compute ng brooding area ng ating alagang sisiyo. Ano po? So brooding area computation. So, unang-una guys, pag-usapan muna natin yung space requirements ng ating mga sisiw, kasi mahalaga to sa pag-compute ng brooding area. So depende po sa edad ng ating darating na sisiw or manok. Ano po? So pag 0 to 2 weeks yung dumating sa atin, ang kanilang floor requirements ay 0.3 square feet. Ano po? Then pagka 3 to 4 weeks po, 0.6 square foot. Then 5 to 7 weeks po ay 1.0 square foot. Okay, so yun po yung space requirement na kailangan natin. Ano po? So nakadepende po yan. So mahalaga po yan is alam po natin yung kanila pong space requirement or floor requirement. So meron tayong box type na chick guard. Ito yung square. Ano po? So ito yung square na sinasabi ko kanina. So kahit ano naman ang gamitin natin na chick guard dyan, so parehas naman silang may advantages at saka disadvantages. So, depende na lang yun kung saan tayo mas okay. Pero common na ginagamit natin is yun ngang circular chick guard. So, yung pabilog. So, pag itong box type chick guard yung ating gagamitin, so, ito yung formula niya. A is equals to SR times N. So, kung saan yung A is the area, SR is the space required per chicks, and N is the number of chicks. So, yun po yung kanyang formula. So, apply lang natin. So, example, meron tayong 100 chicks na ang edad ay 0 to 2 weeks old. So, pagka ganyan, ang kanyang space requirements or floor requirements ay 0.3 square foot. Okay, so area is equals to space requirements times N. So, area is equals to 0.3 square foot times 100. So, area is equals to 30 square foot. So, yun po yung kailangan natin is the 30 square foot. So, yun na po yung pinakang kailangan natin. So, ito na po yung sukat ng ating chick guard. Kung siya po ay yung pong box type or yung square type or rectangular type po na chick guard. So, ito naman, isa is yung circular chick guard. So, bali meron tayong dalawang formula na kailangan dito. So, unang-una dito is yung katulad ng kanina, area is equals to space requirements per chicks times N or the number of chicks. Then, after natin makuha yon, so kasi circular to, kailangan natin yung R2 is the radius. Ano po? R2 is equals to square root of area divided by pi. Ano po? So,
square root nung yan. Itong pi kasi mahalaga tong pi. Ano po? So, square root nung area divided by pi. So, where area, A for area, SR for the space required per chicks, N is the number of chicks, R2 is the diameter of the circle. Okay, so pagka isa lang kasi radius ang tawag natin, pag dinoble natin, so yun na po yung diameter. Mamaya papaliwanag ko yan. So, basic natin yan pag natin kinocompute natin is pabilog. Then, the pi, alam naman natin pag pi is 3.14. Okay? So, apply lang natin yung formula. So, kung kakalimutan na, makikita po natin dito, ito po, yan po yung circular type na chick guard. Okay? Apply na natin yung formula. So, okay. So, for example, dito, katulad nung kanina. Example din natin is katulad din nung kanina. So, circular chick guard. So, meron tayong 100 chicks na 0.2 weeks old. So, same pa rin. Ang space required ng isang chick ay di 0.3 square foot. So, area is equals to SR times N. So, katulad nung kanina, nakakuha tayo ng 30 square foot. Okay. So, ngayon, nakuha natin 30 square foot, i-apply na natin para dun sa circular type or dun sa bilog. So, R2 is equals to the square root of A divided by pi. So, yun po yung ating formula. So, dahil dyan, ang ating nakuha kanina na area is 30 square foot. So, yun nasa taas na yan. Then, i-divide lang natin siya dito sa pi. Yun ang kailangan nating unahin. So, 30 square foot divided by 3.14. Then, makakuha tayo ng 9.55. So, yan, 9.55 na yan, square root lang natin yan. So, makakuha tayo ng 3.09 feet. Okay? So, 3.09 feet. So, yun yung R lang. Ano po? So, pag dinoble natin yung R, so, kailangan natin kuhanin is yung diameter. Ano po? So, yung diameter, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Then, so, gagawin lang natin dyan is 3.09 times 2. Okay? Kasi ay, yun, may number 2 dun. Okay? So, yung number 2 na yun. So, 3.09 times 2, makakuha tayo ng diameter na 6.18 square foot. So, ito na po yung ating final answer para po dun sa ating pagkuha ng space requirements ng ating chicks. Okay. So, balikan natin. So, ano ba yung, baka kasi magtanong pa kayo, ano ba yung radius at saka yung diameter? Ano ba yung pinagkaiba na bakit naging nawala yung number 2? Doon sa, dito, naging R na lang kanina. Kanina kasi is R2 yun. Okay, so paliwanag lang natin para madali tayo. Okay. So, yan po. So, ito yung isang buong bilog. Okay, so ang tawag natin dito sa isang bilog na to is the circumference. So kanina mayroon tayong R2. So ibig sabihin, kasi yung kalahati nun, itong kalahati ng bilog papunta sa gitna, yan po yung radius. Okay, kanina naka R2 tayo, R2, so ibig sabihin isang kalahati papunta dito. Yan, isang unang kalahati, tapos papunta doon sa kasunod na kalahati. Yun yung isang buong diameter. So ito po yun. Ito po yung diameter, yung isang buo na sukat ng bilog. So ito po yung kinuha natin. Ito po yung kinuha natin para hindi tayo mas mahirapan magsukat. So, meron naman tayo sa metro natin. Ano po? So, meron tayong 6.18. Okay? So, ito po yung kukuhanin natin. 6.18 dapat po itong diameter. So, sana po malinaw kung bakit nawala yung number 2 dun sa R2. Okay? Kasi ito yung isang R, tapos ito yung isang R. So, radius, dalawang radius is diameter. So, yun guys, yung pag-compute natin ng area para sa ating circular chick guard. So, lagi natin tatandaan na kahit ano yung gamitin natin na brooding guard, parehas lang po yan, may advantages saka disadvantages. By the way, gagawin natin ang presentation yan para may paliwanag sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba, the disadvantages and the advantages po nung magkaibang chick guard. So, kung mag-question po kayo, lagyan nyo lang po sa comment section at gagawan po natin ng content yan at ipapaliwanag po natin sa inyo. So maraming salamat po sa panonood and please subscribe po sa ating YouTube channel. Thank you! Bye-bye!